Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, isa sa pagdiriwang natin ngayon ng huling hapunan ng Panginoon, ginugunita at sinisimulan natin ngayon ang pag-alaala sa misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ito ang gabi ng pagpapamalas ng ating Panginoon na siya ay lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng paghuhugas niya sa mga paa ng kanyang mga alagad. Ito ang gabi ng pagkakaloob niya ng banal na Eucharistia na siyang alaala niya sa bagong tipan. Ito ang gabi ng paghahabilin ng bagong utos at panalangin ng Panginoon sa ipagkakaisa ng lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Sa pagsariwa ng Kanyang salita at buhay, hilingin nating makabahagi tayo sa Kanyang nararamdaman, sa Kanyang pag-ibig na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya naman marapat nating ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng misteryo ng pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at paglilinis sa ating mga kalooban. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Glory to God in the highest. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, inalangkat ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubuli ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin, sa iyong nagilang aking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan, sa lahat. Panginoon
Jesucristo, bugtong anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Nagalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitasan, papuri sa Diyos, sa kaitasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago at magpakailanman para sa gilyo niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero
ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod, dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap. Bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap.
Ako ngayon ay maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin ay sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay pinitiwan. Kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya ay ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Utos ko ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko. Napagmamahal sa inyo ang sabi ni Jesucristo. Ang bagong utos ko ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko. Kapagmamahal sa inyo ang sabi ni Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Bisperas na ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya ang hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghuhugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po. Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Today we are celebrating Thursday of the Lord's Supper. And as we all know, the Thursday of the Lord's Supper marks the beginning of the Easter Triduum. Hindi na po Lent ngayon, but we are approaching already the Easter season. Kaya this celebration, Thursday of the Lord's Supper, marks the beginning of Easter Triduum celebration. One celebration in 3 days, meaning 3 in 1. Kaya dapat nating kumplituhin. Kasi hindi po separate ang celebration ngayon, celebration bukas, at celebration din po during Easter Vigil. One celebration in 3 days, kaya po tinawag na Easter Triduum. And our celebration today, my dear friends, has 3 parts.
The Last Supper or the institution of the Holy Eucharist. Second, the washing of the feet. Then the third is the transfer of the Holy Eucharist. And allow me to share to you 3 points for our reflection based from these 3 events in our celebration today. The institution of the Holy Eucharist, the washing of the feet, and also the transfer of the Holy Eucharist. First reflection, in the institution of the Holy Eucharist, God wanted us and reminds us that God walks with us. The institution of the Holy Eucharist, the sacrament of the Holy Mass, it is a reminder to all of us that God walks with us. In our second reading, coming from the first letter of St. Paul to the Corinthians, after Christ took the bread and the wine and blessed them, he said to his disciples, "Do this in memory of me." Because the Holy Mass, it is a memorial. And according to the Catechism of the Catholic Church, number 1365, that the Eucharist is the sacrificial memorial of Christ, and explains that Mass is a sacrifice because it is the memorial of Christ's Passover. Kaya tatandaan natin, ang misa po, it is a memorial. When we say memory or memorial, we normally think of remembering an event or a person by calling them to mind. Pag naririnig natin ang salitang memorial, para bagang inaalala natin ang kaganapan, ang mga taong naging bahagi ng ating buhay, at higit sa lahat ang mga pangyayari. We are calling to mind the events and the person when we say memorial. However, in the Holy Eucharist, it is more than that. Hindi lamang po inaalala natin ang ginawa ng Diyos kasama po ang kanyang mga disipulo. Hindi lamang po inaalala natin ng Diyos because the sacrament of the Holy Eucharist, the Holy Mass, we call to mind the Paschal mystery of Christ. The love of Christ that He had shown in His passion, death, and His resurrection. Kaya po every time we attend the Holy Mass, hindi lamang po natin ginaganap at inaalaala ang Last Supper event na kasama po ng disciples ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. But during the Holy Eucharist, we also remember the love of God that He had shown to us in His passion, death, and in His resurrection. Kaya po sinabi po ng Catechism of the Catholic Church, number 1363, in the sense of sacred scripture, the memorial is not merely the recollection of past events, but the proclamation of the mighty works wrought by God for men. Lagi nating tatandaan, sa tuwing tayo po'y nagsisimba, hindi lamang po natin inaalala kung ano ang kaganapan during sa Last Supper, ngunit inaalala natin ang dakilang pagmamahal ng Diyos. In the liturgical celebration of these events, they become present and real. This is how Israel understands its liberation from Egypt, what we have heard in our first reading regarding the feast of the Passover, that every time Passover is celebrated, the Exodus events are made present to the memory of believers so that they may conform their lives to God. So sa kaganapan po sa piyesta po ng Pasko or the feast of the Passover, very significant po ito para sa mga Hudyo. Dito po'y inaalala nila ang dakilang pagmamahal ng Diyos kung saan po niligtas sila ng Diyos mula po sa kamay at pang-aalipin ng mga taga-Ehipto.
Kaya during Passover celebration, they are always going back to the mystery of God's love. Kung paano po sila iniligtas ng Diyos. They are passing that tradition kahit man po sa mga bata upang ipaalala the memory, ipaalala ang ginawa ng Diyos sa kanilang lahat. Kaya therefore, my dear friends, the sacrament of the Eucharist, we have to remember this one, not only bringing the memory, but God's love is present and real. Tatandaan natin, we are not only bringing or calling to mind the Last Supper event, but we remember that God's love is present and real. Christ is present and real. In the fourfold presence of Christ, ano po ba ito? Christ is present in the Holy Assembly. Christ is present in the Eucharist, or especially the breaking of the bread, or the sacred species. Christ is present in the ministry or the minister, and above all, Christ is present in the liturgy of the Word. Kaya po during the Holy Mass, habang tayo po'y nagtitipon, habang tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo, nakikinig sa Kanyang salita at nakikita natin ang pari, ito po'y palatandaan that God is present and real. We encounter the Lord in the Holy Eucharist, and He is by our side, accompanies us, and above all, He is our traveling companion. Thus, we can say that God is walking with us. Every time na tayo po'y nagsisimba, we have to remember this one. God is walking with every complete or broken families. God is walking in every redeemed and wounded brothers and sisters. God is walking in the saints and sinners in the church. Kaya po napapansin natin habang tayo'y nagsisimba, welcome po ang lahat. Because in the house of God, in the holy sacrifice of the Mass, God is walking in each one of us. Kaya first reflection, that the institution of the Holy Eucharist, please be reminded that God is walking with us. Kahit marami tayong pinagdadaanan, magsimba tayo, hindi dahil kailangan tayo ng Diyos, pero tayo yung nangangailangan ng Diyos upang mararamdaman natin sa presensya ng Diyos at sa bawat isa at sa Kanyang salita, ang Diyos ay nakikilakbay sa atin. Second point, in the washing of the feet, God is inviting us that we have to walk with one another. When Jesus said to Simon Peter, "Unless I wash you, you will have no inheritance with me." So meaning the key word is inheritance. Bakit po hinugasan ni Kristo ang paa ng kanyang mga disipulo? Because of that inheritance. Kaya Jesus said to His disciples, "If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet." Maghugasan kayo. It is an example of Jesus' self-emptying act of love when He washed His disciples' feet. And what is the intention of Jesus? Bakit po ba, Padre, kailangan pang maghugas ng paa? The intention of Jesus was to wash away the impurities of His disciples so that they will have inheritance or share with His resurrection. So meaning, it reveals His love to the end, an infinite love that is capable of preparing man for communion with God and of setting human free. Kaya po bakit kailangang hugasan ng Diyos ang paa ng kanyang mga disipulo? In order to prepare His disciples, not only cleansing, but also preparing them
to receive the inheritance of God's salvation. So meaning, hinuhugasan ng Diyos ang kanilang paa para po sa kaharian ng Diyos. The promise of God's salvation. Kaya po ang Diyos inihanda ang kanyang disipulo by cleansing and washing the feet of His disciples so that His disciples will also inherit the promise of God's resurrection and God's salvation. Ano po ba ang invitation sa ating lahat? Together let us walk, or let us walk together. Let us prepare each other's feet. Ihanda natin ang paa ng bawat isa. Let us wash each other's feet. Hugasan natin ang paa ng bawat isa so that all of us will share in Christ's redemption, in Christ's salvation, and Christ's resurrection. Kaya po maghugasan tayo ng paa. Together let us prepare each other's feet so that all of us will share in the inheritance of God's salvation. Kaya this is the invitation to all of us. Let us wash every family broken by infidelity and unfaithfulness. Together let us wash friendship broken by betrayal and pride. And above all, maghugasan tayo ng ating mga sarili na winasak ng dahil sa kasalanan. Washing of the feet means preparing each one of us to become worthy to receive the inheritance of God's salvation. My dear brothers and sisters in Christ, let us walk with each other by washing each other's feet, always in the service of goodness. Sana po yugasan natin ang bawat paa ng bawat isa, lalo na po sa ating mga pamilya, sa bawat relasyon, sa bawat bukasyon, upang tayong lahat ay makasalo sa paghahari ng Diyos at sa Kanyang muling pagabuhay. Kaya this is also our mantra: walang iwanan, walang iiwan, at walang mang-iiwan. This is our second reflection. We have to walk with one another. Walang iwanan, walang iiwan, at walang mang-iiwan. And let us proceed to our third reflection, the transfer of the Holy Eucharist. Padre, ano po bang significance dito? Because as we all know that after the Last Supper, pumunta po ang Diyos sa Getsemani. Kaya po sasamahan natin ang Diyos papunta po sa Getsemani nang puno po ng pighati, hapis sa kanyang puso, because this is already the hour that our Christ Jesus will undergo His sufferings and pains, His passion and His death. Kaya the third reflection to all of us, together we walk with God. The transfer of the Blessed Sacrament. We will go with Jesus to stay with Him for a while, remembering His sufferings, which began long before the beatings, His anxieties, His tears for our sake. Jesus will be with us in the sacrament of the altar, and He will be with Him. We will be with Him in the silence of our contemplation. Kaya po bakit kailangan po yung silent adoration in union with the sufferings of Christ. Kaya this is our invitation. Together we have to journey towards conversion. We walk with God. Magbago tayo. We have to leave our old life. We have to walk in the newness of life. And together, let us live and let us walk in the will and goodness of God. Kaya po this is the invitation to all of us in this Thursday of the Lord's Supper. We have God walks with us. We have to walk with one another. And above all, we have to walk with God o magbagong buhay tayo. Sisters and brothers, together let us appreciate this Easter Triduum.
by recalling to mind that God is walking with us, and together we have to walk with one another, preparing each other for the inheritance of salvation, and above all, together we have to walk with God. Magbagong buhay tayo. Amen. Tayo po ay dadako na sa paghuhugas ng mga paa. Ang sino man sa akin nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababa. Sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Ano, mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manakal. At bilin ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababa. Ang kaibiga'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit
sagana. Kagalakan walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababahan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay. Walang hihigit sa iyong pag-aalay. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababahan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay. Walang hihigit sa iyong pag-aalay. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ibinigay sa atin ni Jesus ang Eucharistia bilang alaala ng kanyang pag-aalay ng sarili. Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin ang sakripisyo na ginawa ni Jesus. Idalangin natin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Matularan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, diakono at mga relihiyoso ang kababaang loob ni Jesus na maglingkod sa kapwa sa kabila ng paghihirap at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga may katungkulan sa pamahalaan sa kanilang paglilingkod sa bayan at talikdan nila ang paghuhugas kamay, bagkus maging halimbawa ng pag-amin sa mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matapang na mga lingkod nawa ang bawat Kristiyano, lalo na sa gitna ng pang-aabuso sa mga dukha, mga manggagawa, mga biktima ng karahasan,
at mga naulila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makahugot nawa ng lakas at pag-asa sa Eukaristiya ang mga naghihikahos, mga may sakit at mga namatayan ng mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa Eukaristiya, tumawid tayo mula sa kamatayan tungo sa ganap na buhay. Nawa ay makibahagi sa walang hanggang kaluwalhatian ng Panginoon ang lahat ng mga yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Virhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Diyos Ama, Ikaw ang nagbigay ng buhay at lahat ng mabuti. Dinggin mo ang aming mga panalangin at gabayan mo kami habang ipinagdiriwang namin ang pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Ihatid mo kami sa kaluwalhatian ng Kaniyang muling pagkabuhay. Kinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Narito po ang langis para sa may mga sakit. Maranasan nawa ng mga may karamdaman na papahiran ng langis na ito at ang awa, pakikiramay at mapangligtas na pagmamahal ni Kristo sa kanilang katawan, isip at kaluluwa. Narito po ang banal na Krisma. Ang mga papahiran ng malimuyak na krismang ito, ang mga bibinyagan at kukumpilan, mga ordinahang pare, ay makaranas nawa ng biyaya ng Espiritu Santo.
Magsitayo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaas, sumasamba ng mamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsasaluhan. Ang laman niya'y hinihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak nang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa na kalwalhatian mo. Hosana sa kailasan, iyapalang mapahinito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kailasan. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito, ng mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin sa paghahain niya sa iyo. Inialay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkup, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa sansinukob, kaysa ng aming Papa Francisco, ang naiyong lingkod, kasama ng aming Obispong Jose at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ng iyong mga anak na ngayon ay aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo
at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan ngayon aming pinagdiriwang, ang dakilang kapistahan ng ginawang paghahain ng aming Panginoong Jesucristo para sa amin. Pinaparangalan namin ngayon, unang-una, ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluwalhating laging Birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir, at sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alaala sa dakilang araw ng paghahain ng katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo upang pagsaluhan ng mga alagad. Lubin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailan paman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Nung bisperas ng kanyang pagpapakasakit para kami at ang lahat ng tao ay masagip, nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Hinawakan niya ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala sa langit, sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon.
Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggagaling, inihandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melkisedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, inihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harapan, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at ng tanang pagbabasbas sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayoy aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang naghihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na mapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kaming mga makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama sina Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa kaniyang pamamagitan, ang tanang mabuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka,
Hinihiling namin kami hadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. This me, the Father, and Jesus Christ, and the Church ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Huwag mong naising lisanin kita.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami ay pinagpasalo mo sa banal na pakikinabang. Kami ay iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami ay makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Tantum ergo sacramento Veremo celui et antiquum documento novo celari tui esset fides supplementum sensum defectui genitore lauset jubilatio salus sono virtus quoque sit benedictio procedente Maaari na pong sindihan ang mga kandila.
Litania ng banal na Eucharistia. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Jesus ang kataas-taasan. Kawaan mo kami. Jesus ang siyang banal. Kawaan mo kami. Jesus ang salita ng Diyos. Kawaan mo kami. Jesus ang bugtong na anak ng Ama. Kawaan mo kami. Jesus, lalang ng Espiritu Santo. Kawaan mo kami. Jesus, bunga ng sinapupunan ng Berheng Maria. Kawaan mo kami. Jesus, anak ni San Jose ayon sa batas. Kawaan mo kami. Jesus, Emmanuel. Kawaan mo kami. Jesus, tala ni David. Kawaan mo kami. Jesus, sinamba ng mga mago. Kawaan mo kami. Jesus, ipinahayag ng mga anghel. Kawaan mo kami. Jesus, dinalaw ng mga apostol. Kawaan mo kami. Jesus, bininyagan ni Juan sa Ordan. Kawaan mo kami. Jesus, propeta at guro. Kawaan mo kami. Jesus, Panginoon ng 12. Kawaan mo kami. Jesus, gumagawa ng mga himala. Kawaan mo kami. Jesus, lumikha ng alak sa kana. Kawaan mo kami. Jesus, mapagmahal sa mga babae at mga bata. Kawaan mo kami. Jesus, tagapagpagaling ng mga may sakit. Kawaan mo kami. Jesus, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Kawaan mo kami. Jesus, tinapay ng pasasalamat. Kawaan mo kami. Jesus, tinapay ng buhay. Kawaan mo kami. Jesus, tinapay mula sa Diyos. Kawaan mo kami. Jesus, pagkain para sa aming paglalakbay. Kawaan mo kami. Jesus, Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, kawaan mo kami. Kawaan mo kami. Jesus, nagpasa ng aming mga kasalanan, ikaw na naglinis ng mga kasalanan ng mundo, kaawaan mo kami. Kawaan mo kami. Jesus, manunubos ng sangkatauhan, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, kaawaan mo kami. Kawaan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin tayo. Jesus, Eucharistikong Panginoon, pinasasalamatan at pinupuri ko ang iyong kaibig-ibig na puso para sa dakilang biyaya ng banal na Eucharistia. Dahil sa iyong pag-ibig, nananahan ka sa banal na tabernakulo, pinagpapanibago ang iyong pagpapakasakit sa misa at ibinibigay ang iyong sarili bilang pagkain para sa mga kaluluwa sa banal na komunyon. Makilala nawa kita, natatagong Diyos. Makasalok nawa ako ng nakapagpagaling na tubig mula sa bukal ng iyong puso. Pagkalooban mo ako ng biyayang madalaw ka araw-araw sa sakramentong ito. Maunawaan at aktibong makibahagi sa banal na misa. Tumanggap ng banal na komunyon ng madalas ng may pananampalataya at pag-ibig. Magiliw ng puso ng aking Jesus, tulungan mo kaming lalo pang iibigin ka. Magiliw na puso ng aking Jesus, tulungan mo akong lalo pang ibigin ka. Isang ina na naghahatid ng pag
bigay buhay, baguhin ang aming pusong matampuhin. Hoy nang Maria, puspos ka ng biyaya, ilakip sa iyong dasal ang bayan mong mahal. Sa lupit ng buhay, kami bigyang tatag, buhi sa aming sala, tuwing bagong lakas. Paraiso ka ng Diyos, Birheng Maria, inang sinisinta, inang dinarangal, Nuestra Señora de Guia, hinding dasal ng bayan, sa'yo'y nagmamahal. Hoy nang Maria, puspos ka ng biyaya, ilakip sa iyong dasal ang bayan mong mahal. Sa lupit ng buhay, kami bigyang tatag, buhi sa aming sala, gawing bagong lakas. May isang ina na naghahatid ng pag-asa at saya kung may hapit. Hindi pa ako